Oh, hello guys, welcome ulit sa ating channel. So, pasensya na kayo na tagalan nating mga video. Medyo nag-busy tayo. Ito yung puno na ginawan natin ng video before. Ito isang star fruit o balimbing. So, nagbunga siya ng 8 months old. Nasa shorts ata yan guys kung gusto nyo makita. Ngayon, gagawin natin dito guys, tatanggalin natin ng wire kasi kumagat na yung mga wire niya. Tapos, magpuputol tayo ng sanga, change tapering. Yun ang gagawin natin dito guys. Naripat ko na rin pala ito dahil before nasa maliit siya na paso. So para lumakas yung puno, linagay natin sa malaki-laking paso. So guys, huwag na natin patagalin. Umpisa na natin. So una guys, tatanggalin natin yung kanyang wire. Kung makikita nyo, ginamitan natin siya ng malaking wire sa trunk niya kasi medyo mahirap na siyang i-bend before. So nangyari, nakalimutan ko na, kumagat na siya guys. Lalim na nung kinain nung wire. So okay lang. So mag-heal naman yan sa haba ng panahon. So ang mga puno natin guys, enjoyin lang natin pag ginagawa natin itong mga to. So huwag natin madaliin. So napakagandang gawing bonsai material ng star fruit kasi napaka resilient din nito at matibay guys. Maganda rin i-wire at i-bend yung mga kanyang mga sanga. Napaka-flexible ng mga sanga nito. Basta nasa tamang edad na yung sanga, wala tayong magiging problema pagka i-wire natin ito. So inabot din ito ng siguro 1 year and 3 months kung di ako nagkakamali. Inayaan lang natin siyang bumaba yung mga sanga niya. Tapos ngayon sa araw na ito magpuputol tayo ng sanga, magpuposisyon din ng mga sanga at mag-change ng tapering. So guys, itong mga wire na to, huwag natin di-disregard kasi mga gamit pa ito. Since yung ginagawa natin mga video ay para lang sa hobby, hindi tayo nagko-compete. So ang ano ko dito guys, pwede ba ma-enjoy ng isang self-taught na isang hobbyist na kagaya ko, kung makakagawa tayo ng magandang bonsai. So maganda rin yung kalusing ng star fruit. Pag nagputol, maganda siya magkalos, mag-heal. So wala tayong problema pagka nag-cut back tayo sa materials na to. So yan, at naggal na natin yung mga wire guys. Kita nyo, talagang baon na yung mga baon na guys yung mga wire. So gawin natin, i-change muna natin yung tapering nito. Tanggalin natin konti yung mga dahon para hindi nakaharang guys. So before, ito yung kanyang leader. So ang gagawin natin na leader ito na. Puputulin natin siya dito guys.
Yun. So, mula nung nagawa natin siya ng video, last year, ganito lang yung linakin niya, guys. Marami na tong beses na nag-flower at nagbunga. So, wala tayong issue dito, guys, kung gusto yung makita siyang magbunga o mag-flower. Almost all year nagbubunga siya. So, dito muna natin siya kakat, guys, kasi may tumutubong maliit dito. So, kakat natin siya dito para sa kanyang change of tapering nung sanga. Tapos, so ito dadalhin natin dito. So, for the meantime, dito muna natin siya kakat. Huwag natin muna sasagad dun sa iwa-wire natin, guys. Kasi marami pang pwede mangyari dito. Pwede rin ito mag-dieback, mamatay. Hindi natin sigurado. Kaya dito muna natin sa ganito muna yung kanyang putol, guys. So dito sa baba, itong first branch niya. So dito wala siyang node, medyo na damage ko yung node niya dito. So meron tayong dalawa dito. So para lang meron siyang room for dieback. Ito muna natin siya puputulan. Yan. Ngayon ito, meron siyang tumubo dito. So guys, so puputulin natin siya dito. Ito yung magtutuloy ng kanyang sanga. Yan, guys, linisin lang natin, guys. So halos talagang tag-ulan na ngayon, guys, sa ibang lugar. Lumulubog na, pero dito sa aming lugar umuulan, guys, pero hindi naman siya yung tumatagal masyado. Actually medyo mainit nga ngayon, kaso very unpredictable yung weather ngayon. Kaya yung mga grapes natin hindi na muna natin ginagawa ng video. So guys, huwag natin kakalimutan lagyan ng cut paste yung mga naputulan natin para hindi siya pasukan ng fungus. So, umpisa na natin yung pag-wire, guys. Ito, may tumubo sa dito sa likod. So, gagawin natin itong back branch. Iwasan lang natin matamaan yung mga nodes, guys. So guys, nakita nyo, sinalungat ko na dito yung dati niyang wire para hindi na madaanan ulit yung mga kinagat ng wire before. So may time siya na matakpan ulit ng kalos at mag-heal. Yan. So hindi rin ako puputol basta ng mga wire kasi ginagamit natin to ulit. So since hindi naman tayo nagko-compete, so inayaan ko na lang, guys, na yung haba nito para nakita rin yung trajectory nung sanga kung saan mo siya papupuntahin. So i-wire natin ulit itong
naputulan natin. So hindi naman final itong mga cutback natin guys. So pag dating ng araw, magchi-change pa rin to ng tapering kasi bata pa to. Yan. So ito guys, papupuntahin muna natin dito. So para sa future kung gusto natin tanggalin ito at mapalitan yung tapering niya, meron tayong isang sanga. So lagi natin isipin yung gagawin natin guys sa susunod pa mga buwan, mga araw na meron tayong mga backup na sanga. Na para pagka hindi ito nag-progress o meron pa tayong isang sanga na magagamit. So pag ganito kalaki guys, hindi ko masyadong hinihigpitan yung mga wire kasi etong star fruit malakas din siyang tumaba yung mga sanga niya. So loose lang yung medyo loose guys yung ginagawa natin. Ayan. So sa pagbebend ng sanga, ayon sa mga eksperto dito sa larangan na to, dapat parang semi-spiral ang dating para pagka tinignan mo sa lahat ng anggulo, kita pa rin guys. Kita nyo, ano lang tayo ng mga wire. Ginagamit natin ulit yung mga wire na nagamit na natin before. So, wala namang issue para sa akin yun kasi pwede naman talagang gamitin ito guys. So guys, sa sinasabi ko before sa aking mga video, hindi naman kailangan i-wire lahat yung sanga. Ginagawa ko to para may direct ko yung sanga. Hanggang sa gayon yung development niya malakas na tumubo. So ingat din sa pagbibend guys. Kasi pagka nabalian tayo, tutubo din naman ulit ito kaso another setback na naman yun. Guys, nakita nyo yung winire ko siya hanggang dito pero puputol lang tayo ng mga several nodes dito pagdating ng araw. So ito, para ma-reach niya yung dominance nung kanyang apex, yung apical dominance na tinatawag malakas. So ito medyo malaki na. Putulan, tanggalin natin yung ibang sanga para hindi nakaharang. Yung dahon niya guys. Yan. So itong habing ito guys, medyo may gastos din kasi nga kailangan natin ng mga wire para gumawa ng isang bonsai para mas mabilis ma-develop ang isang bonsai. Pwede rin naman tong yung tinatawag na clip and grow.
or cut and grow method. Mas napakatagal guys bago nyo makita yung resulta nito ng clip and grow. So dodoblihin lang natin to guys para siguradong may bibend natin na maayos. Ito na yung magiging new leader niya. So from here, ito na yung gagawin natin na leader para mag-change yung taper niya guys. Malaki dito, tapos papaliit siya. Habang tumataas, lumiliit guys. So ayan guys, natapos na nating i-wire yung ngayon. Magpo-position tayo ng mga sanga. So ito, sana tatanggalin ko siya pero gagamitin na lang natin for the meantime dito. Dadalhin natin siya dito. Yun guys. So lahat naman ng nagbubonsai before is nagsimula sa beginner. So ano lang tayo, ang importante guys nasa yung passion nandoon, yung tiyaga, kasi itong uri ng art na to is kailangan marunong kang maghintay, magtiyaga, para kasi parang waiting game to guys. Doblein lang natin yung isa, medyo makunat-kunat na siya guys. Mahaba pa naman tong to. Pwede natin bawasan. Gagamit natin sa ibang haba ng Ingat ng konti guys sa wires. Pwede tayong ma-injured dito pag hindi tayo nag-iingat. Matusok yung mata natin. So, ikot natin ng konti guys. So nakita nyo guys, hindi ko to diniretso doon, pinihit ko palabas dito para pag tinignan mo makikita mo pa rin dito yung sanga niya. So ito naman. Nakita nyo guys, ito na yung kanyang bagong leader. So ibababa na lang natin ng konti ito.
Yan. So, nakita nyo guys, oh. Pagdating ng panahon, ika-cut back natin dito na 2 to 3 nodes. Ito yung sinasabi ko kanina, para ma-reach nung sanga yung full potential niya, kailangan nakaangat siya sa taas. Dahil yung apical dominance nito, yung ape, ma-reach niya yung yung baba, dito yung araw. So malakas siyang magde-develop guys. Kaysa yung nakapahiga na diretso na ganito, medyo matatagal lang tayo pag ganun ang ginawa natin. Ito yun ay aking obserbasyon lamang guys. So ito maliit na to, hindi natin i-wire yan. Papalakihin pa natin, tapos dadalhin natin dito. Okay guys. So ayan guys, ganyan muna yung magiging itsura nito for the meantime. Tapos ganun lang naman yung pagbubonsai. So magpapatubo tayo ulit. So di-develop natin ulit yung mga sanga. Tapos i-cut back, i-wire. Tapos tubo ulit. Tapos cut back, i-wire. Ngayon, pag mas maganda guys na ilagay muna sa malaking container na ganito o mas malaki pa para mas mabilis mag-develop yung puno. Kasi pag nilagay mo to sa isang maliit na bonsai pot, matatagalan ka guys. Matatagalan lumaki yung mga sanga kasi limited na yung soil ng natin tubuan ng puno. So pagka nakikita natin na nabubuo na yung ating halaman, so doon na lang natin nilipat sa magandang bonsai pot. Sa akin okay lang naman kahit na hindi ako bumili ng mga mamahalin na bonsai pot. As long as na-enjoy ko itong hobby na to, okay na ako doon guys. So ayan guys. Tapos na yung puno na to sa ngayon. So, hihintayin na naman natin siyang ma-develop. Tapos magka-cut back. Papatubo na naman ulit. Wire. Ganun lang guys. So, nakarating na naman tayo sa dulo ng ating video. So guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, so mag-subscribe na kayo. Like and share and hit the notification button for more updates. Kung gusto niyo makita to guys sa susunod na panahon, kung anong magiging itsura nito, mag-subscribe na po kayo. So hanggang sa muli guys, maraming salamat. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough